Kakagising ko lang. Tapos, puro balita na agad. Yung dumadaan sa NF ko, pagka-scroll ko pa lang sa Facebook about sa Senate, ano ba tong nangyayari sa Pilipinas natin, man? My God. Kung pusay student ka, maiintindihan mo talaga eh. Bawal magsalita ng marami at kung ano-ano kasi baka mamaya matigok tayo dun sa daan. No? Pero, ang ina. I can say na lang talaga na yung government system natin dito is sobrang weak. Oh my God. Man, ano yun? Kay Robin Padilla tsaka kay Pangalina. Ang ina. Grabe. Nasanay ka sa bakbakan ng sigawan pero hindi ka nasanay ng sinigawan ka ng kapwa mo senador. Diyos ko. Alam natin, sabihin na natin na media ay merong freedom ng expression pero tangina. Marami kang gustong sabihin pero mahirap at delikado rin namang mag-express. Masasabi ko lang, hindi natin mahahanap yung good governance na yan, yung perfect governance na yan kasi hindi naman siya nag-i-exist. Walang ganon. Ang magagawa lang natin as citizens is ayusin yung pagpili natin ng leader natin na guess. Ba't naman ganon? Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Man, baka magka-movie pa tong mga nangyayari sa Senado na. Shit. My God. Kaya hindi ako masyadong nag-i-engage sa mga ganyan kasi mai-stress ka na lang talaga. Ang daming nangyayari, oh my God. Isa pa tong pakaso kay Bato de la Rosa. Hindi na ako nagpalalim pa ng pag-research kung bakit siya kakasuhan or what. Kasi nakikita ko na yung mga meme niya, boy. Sa TikTok, kalat na. Na, maiintindihan mo na lang talaga kung bakit. Ito na ba yung sinasabi nila na buti pa sa Senado, buti pa sa gobyerno, kahit hindi ka pumasok, sumisweldo ka. Tayong mga estudyante, kapag hindi tayo pumasok, babagsak tayo. Sirang-sira yung kinabukasan natin. Kapag hindi ka nakagraduate, hindi ka makakahanap ng trabaho kasi nga diploma yung importante. Tapos sa Senado, read and write lang, ano yun? Napakaduga naman nun. Pero anyways, hindi na ako magsasabi ng kung ano-ano at baka mapalaliman pa natin. Ay, masasabi ko na lang talaga sa mga nangyayari ngayon ay sobrang weak ng government natin sa Pilipinas. As in, wala na to. Huwag na tayong maghangad ng perfect government kasi kahit ano namang gawin natin, hindi natin matatanggal yung mga nangyayari na yan. So, for the younger generation na lang, tatandaan nyo lang, huwag kayong mag-vote dahil sa pera, dahil sa apelyido. Huwag nating palaganapin pa yung pero yun, tayong bumoto para lang sa pera. Kahit naman na sabihin natin, good, so okay, ganito, ganyan, pero hindi talaga ma-achieve yung perfect government. Ayan, so
Be wise na lang siguro, ano? Nai-stress na ako. Ayaw ko nang magsabi pa ng kung ano-ano. So, yan lang. Bye.